Kataksilan daw mga tol ang gentleman's agreement nila Duterte at Xi Jinping. No, gustong paimbestigahan 'yan sa Senado ni Risa Hontiveros mga kapatid. Bago natin 'to simulan, bago natin 'to talakayin at pag-usapan, bago natin bigyan ng reaction video 'to, kayo ay tatanungin ko muna mga kapatid, bilang isang mamamayang Pilipino, itong gentleman's agreement na 'to ni Duterte, na totoo naman talaga hindi natin alam 'to, eh. 'Di ba? Sinasabi ni Harry Roque, hindi naman sikreto 'yan, eh, in-announce dati 'yan, eh." 'Di ba? Tapos nilaglag siya ni Duterte mga kapatid, nilaglag siya ni Panelo, nilaglag siya ni Duterte na wala naman daw nangyaring gentleman's agreement at kasinungalingan daw 'yan, sinungaling daw 'yung nagpapakalat no'n. Kumbaga parang 'yung damage control na ginagawa nila. Akala kasi nila mga kapatid, 'yung nangyayari ngayon dito sa Ayungin Shoal ay magagawa nila ng paraan, no? Kasi syempre 2025 mga kapatid, senatorial election, tas 2028 naman presidential election 'yan. Akala nila bebenta, o kaso hindi kinagat ng taong bayan mga tol, 'di ba? Natukoy pang traidor, 'di ba? Binigyan pa siya ng title na taksil, makapili, 'di ba? Iba-iba 'yung mga sinabi. So ngayon ay sacrifice na lang natin si Roque. Si Roque, no, sacrifice na lang. So nilaglag mga kapatid, no? Napanood niyo 'yung interview ni Panelo? Nakausap niya daw si dating President Duterte, wala naman daw gentleman's agreement. Pero eto na, pinag-uusapan na 'yung gentleman's agreement sa Ayungin na hindi daw magdadala ng repair materials, kundi isang barko lang ang papasok at pagkain at tubig lang, yun daw yung gentleman's agreement. So sabi ni Hontiveros, ito daw ay kataksilan. So tatanungin ko kayo mga kapatid, sa tingin nyo ito ba ay kataksilan mga tol? No? Pag-usapan natin tong balitang to mga kapatid, no, mula sa News 5 Everywhere. Yan, no. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tinawag ni Senator Risa Hontiveros na treasonous o pagtataksil sa bayan ang umunoy gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kaya dapat na raw yang imbestigahan sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Myron Enriquez. At ayon kay Roque, pagkaupo pa lang daw ni Duterte bilang presidente, ay nagkaroon na agad ng tinatawag na gentleman's agreement. Hindi lingid sa ating kaalaman niyang pagbubulgar na yan mga tol. At dinamay pa nga si no? Tinuro niya rin, no? Si dating Foreign Affairs Secretary, Cayetano, no? So hindi pa sumasagot yun. Gusto nang imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros ang kontrobersyal na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Matatanda ang isiniwalat kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y kasunduan ng dalawang lider na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Alam niyo mga tol, si Hontiveros, dilawan to eh. Hindi ko siya gusto personally, no? Pero hindi kasi nga tulad ng sinasabi ko, wag nating tignan yung kulay ng politika kasi ako wala rin naman ako pinapanigan na politika eh. 'Di ba? Pero mga tol, dito usaping to ay may patungkol sa ating soberanya, 'di ba? So dapat talaga nagkakaisa tayo rito. Kaya rito sinasang-ayunan ko rito si Hontiveros mga tol. Kahit sabihin natin may agenda siya sa ginagawa niya na sumasakay siya sa ganito. Pero senador siya, hindi siya dapat sumasakay. Dapat tinututukan niya to mga tol. At tama naman siya rito, pagtataksil talaga sa bayan kung titignan mo mga tol, para magbigay ka ng kasunduan sa ibang bansa, di ba? Na may kinalaman sa exclusive economic zone mo. Kataksilan talaga. Nayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Tama. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Bumelta naman agad si Roque sa banat ni Hontiveros. Wala na to si Roque, nilaglag na to ni Duterte. Pero sige, panoorin pa rin natin. Pero sa totoo lang, wala nang credibility yung sinasabi niya. Nilaglag na siya mismo ni Duterte. Naninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen.
Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis. Hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte, ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo'y mawala. Hindi ata naiintindihan nito eh. Nakaposisyon ka nga sa ayungin kasi may mga sundalo doon. Pero kung hindi mo i-repair yun, mawawala rin yung presensya natin doon. Di ba? Ano daw mas importante yung ganyan-ganyan pinapili pa. Parehong importante yun, i-repair, maghatid ng mga pagkain para sa mga sundalo, i-repair yung outpost natin doon. Kasi nga nabubulok na eh. Kung hindi mo i-repair yun at papayag ka sa gusto ng China na wag i-repair yun, 'di ba? Sooner or later, 'di ba? Maguguho rin 'yun, mawawala rin 'yun. 'Yun ang mangyayari doon. No? Kaya talagang wala nang si Roque mga tol no? Parang clown na lang siya pakinggan ngayon eh. Mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo'y mawala. O 'di ba? Mas mabuti daw nakaposisyon tayo doon sa ayungin kaysa tayo mawala. Kaya kaso nga ang pinag-uusapang kasunduan dito, hindi magdadala ng repair materials. So pag hindi ka nagdala ng repair materials, few years from now, baka mas maagad-agaran pa pag malalakas na bagyo talaga tumama doon, guguho yung BRP Sierra Madre doon, mawawala rin tayo doon, mawawala rin sa posisyon natin yun. Pag nawala ang BRP Sierra Madre doon at gumuho dahil hindi nire-repair, saka ngayon papasok ang China dyan. Sa tingin ba ninyo makakalapit pa tayo dyan? Huwag nyo kakalimutan yung nangyari sa Scarborough mga tol. Nagkaroon ng standoff doon, umatras tayo. 'Di ba? Kasi nga ayaw natin magkaroon ng gera. So umatras tayo. Mula noon hindi na tayo nakalapit ulit. 'Di ba? Nasa control na ng China 'yon. Mangyayari din 'yon sa Ayungin Shoal pag pinabayaan natin. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Nangangamba na China dyan mga tol. Tinututulan na nila yan at pagpapalala lang daw lalo yan, sabing gano'n ng China. Wow. Pero ang tanong, kung maipasaman ang panukalang batas na ito, paano kung hindi pa rin tumigil sa pangaharas ang China? Ina-expect naman natin yun eh. Kasi tulad nga nung lagi nating sinasabi, international law nga, UNCLOS nga, hindi naman nila kinikilala eh. Yung Zone Acts pa kaya natin, hindi pa rin sila titigil mga tol. Pero ang kailangan lang natin gawin is ipaglaban lang talaga natin at manindigan lang tayo. Yun lang. Paano kung hindi pa rin tumigil sa pangaharas ang China? Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Ayungin Shoal, our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. So any attempt by China to interfere with these resupply missions will be met by the Philippines in a fashion that protects our troops. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, naghahanda na ang ating bansa sa Trilateral Summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ayon kay Diba? Kailangan talaga nating tumindig mga tol eh. Ipakita natin sa China na hindi tayo yuyuko sa kanila mga tol. Yung mga paninindak nila, huwag natin pansinin yun, hanggang ganun lang yun. Diba? Kung gusto talaga nila ng gera mga kapatid, hindi water cannon ang gagamitin nila sa atin. At kung gusto talaga nila ng gera, hindi nila tayo uutusan alisin yung BRP Sierra Madre. Sila gagawa nun. Diba? Kung gusto talaga nila ng gera, di sana matagal na nilang ginawa sa Taiwan. Kaya ito mga kapatid, yung mga sinasabi nila Roque, nila Duterte, yan, ano nila yan eh.
ang ginagawa nila, ito yung strategy nila, no? Tinatakot nila yung mga Pilipino. Lagi nila sinasabi, administrasyon ngayon, dadalhin lang tayo sa gera. Panakot nila yung mga tol para ang mga tao mag-aaklas o kokontrahin nila yung ginagawang hakbang ngayon ng gobyerno na natin kasi natatakot sila. Oh, PBBM, bumaba ka na sa pwesto. Dadalhin mo lang kami sa gera. Ganyan-ganyan mga tol. Ay, nako. Pag nangyari yun, tagumpay ang China, tagumpay din sila mga kapatid. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, ang papalit pag bumaba si Marcos, mga tol, Duterte. Siyempre, yun ang VP. Yun ang talaga papalit. O ano nga, alam nyo naman kung anong papel mga kapatid, di ba? Pag pumalit. O, edi friend na ulit natin si Xi Jinping. Friends na ulit natin ng China. O, yun ba gusto nyo mangyari mga tol? Di ba? Mga mangingisda natin, wala nang layang mangisda mga tol. O, yung BRP Sierra Madre, wala na, alisin na yan. Well, nasa sa inyo yan mga tol kung kayo magpapapaniwala sa sinasabi nila Roque. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa Trilateral Summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan, gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa Washington, D.C. sa Amerika sa pagitan ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Nagbabalita mula sa... Tandaan ninyo yung South China Sea mga kapatid, daanan yan ng mga barko. Diba? 3.4 trillion ang halaga, $1 trillion ang halaga ng mga produktong dumadaan dyan. Yung mga bansa, hindi lang basta rito nakapalibot sa South China Sea magiging apektado. Buong mundo mga tol, magiging apektado. Ngayon, pag nakita nila at malaman nila magkakaroon ng gera dyan, na anong dahilan, anong katwiran? Nasa katwiran ba yung pangaangkin ng China at hindi yan kinikilala ng UNCLOS, hindi kinikilala ng international law? 'Di ba? Yung katwiran nila o yung makatarungan ba magsimula ng gera diyan mga tol? Uusigin sila ng buong mundo. At iyon ang ayaw ng China kasi malaki ang epekto nun sa ekonomiya nila mga tol. Sobrang laki ng epekto nun sa ekonomiya nila. Wala silang ipinaglalaban kundi yung pagiging ganid lang nila. Pero wala silang tamang ipaglalaban na tipong papanigan ka ng buong mundo kasi nasa tama ka. 'Di ba? Hindi, ang problema may tama sila. May tama sila kaya hindi mangyayari 'yun mga tol. Hanggang paninindak lang ang kayang gawin ng China mga tol. Anyway, bago natin 'to sapusin, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba mga kapatid, pwede kang magbigay ng iyong saloobin, ng iyong opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.